Magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, saan mampanig kayo ng daigdig, naroon kakatagpuin po kayo ng salita ng Diyos na tunay na Diyos lamang ang mabigyan ng papuri, parangal, pasasalamat. Ito ang inyong kaibigan, kapatid, si Pastor Didring de Leon Torres ng Bulacan Christian Ministry na ang ipahayag kay sa Exodus 32 verse 32 na tunay po, Panginoon, na kayo lamang ang magbibigay sa amin ng iba yung katalinuhan, karunungan at kaalaman upang ito'y lubusan naming maunawaan at ma-encourage ang lahat, ang bawat isang manonood at makikinig ng iyong salita na ipinahayag na yung ordinaryong pastor o Diyos na ordinaryong video. In Jesus' name, Amen, Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory, papuri ay sa Diyos. Magandang oras po sa inyong lahat. Tunay po na binabago ka ng panalangin. Nasa 32 ng Exodus, verse 32, ito po, tingnan natin. Sinabi po rito, kaya ngayon isinasamo kong ipatawad mo ang kanilang kasalanan. Kung ayaw mo, burahin mo na rin ang pangalan ko sa aklat na isinulat mo. Yun po ang wika ni Moses. Ang panalangin ay hindi bumabago sa Diyos. Ito ang bumabago sa atin. Ang panalangin hindi sa pagtawag sa Diyos upang pagpalain ang ating mga ginagawa. Sa halip, inihahatid tayo ng panalangin sa presensya ng Diyos. Ipinakikita nito ang kanyang kalooban at inihahanda tayo sa pagsunod sa kanya. Umakyat si Moses sa bundok ng Sinai at nakipag-usap sa Diyos ng 40 araw. Ipinakita sa kanya ng Diyos ang kasamaan ng mga Israelita. Makita po niyo yun sa Exodus 33 verse 7, hindi alam ni Moses ang kanilang malubhang kalagayan. Hindi rin niya alam na malapit na ang paghatol sa kanila, kundi ito ang pinaalam sa kanya ng Diyos. Kay Moses, nakaramdam ng Diyos ang pagkahabag sa tao. Diyos kaya naghanda handang isakripisyo ni Moses ang kanyang sariling buhay para sa kanyang mga kababayan. Kaya nga po ang sinabi ni Moses, ano ang sabi ni Moses? Kaya ngayon ay isinasamo kung ipatawad mo na sa kanila ang kasalanan. Kung ayaw mo, burahin mo na rin ang pangalan ko sa isinulat mo. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang tumutulong para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Matatagpuan mo yan sa Roma 26:27. Kaya kaibigan, anuman ang iyong pagkaakala sa iyong buhay, ang bumabago sa iyo, ang iyong panalangin ginagawa, kinatatagpo ka ng Panginoon upang ikaw ay patuloy ring gamitin tagapamagitan tulad ni Moses. Si Moses po ay sasabihin natin isang masamang tao. Bakit siya nagtatakbo doon sa disyerto at nagtago? Pero nang siya po ay nanalangin, kinatagpo siya ng Diyos. Hindi po ba? Kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi po kayang baguhin ng iyong sarili ang iyong katauhan kung hindi ka lalapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin, binabago ang iyong katauhan, binago ang kanyang katauhan at siya ginamit sa maraming tao na tagapamagitan sa Diyos. Hindi po ba? Hindi po ba ninyo nabasa kayo mga nagbabasa at hindi pa nakababasa ng banal na kasulatan? Bumili kayo ng Biblia para kayo ay makapagbasa na tagapamagitan si Moses. Isisakripisyo niya ang kanyang sariling buhay upang maligtas ang mga taong inilabas niya sa Egypt na pinalabas sa kanya ng Panginoon. Tingnan po ninyo ang pagsasakripisyo ng isang mananalangin. Sabihin mong ikaw ay ganyan lamang.
Kinakatagpo ka nga ng Panginoon, ikaw ay makasalanan, wala pong matuwid ni isa man. Kaya ikaw ay kinatatagpo ng Panginoon, nakita ang iyong pusong busilak. Dahil doon nakapukol ang paningin ng Diyos sa bawat puso ng isang tao. Kaya ikaw ay kinakatagpo para ikaw ay manalangin sa ating bansa, sa lahat ng mga tao, sa lahat ng tao ng Diyos. Kaya nga po, ang malakas ang loob ni Moses, 40 araw siyang nanalangin, kausap ang Diyos, kaya siya bumaba. Hindi siya matitigan, ayaw siyang palapitin ng mga Israelita. Bakit? Natatakot sila sa liwanag. Manifestation po ng kabanalan ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo, kayo man kung kayo magbababad sa presensya ng Diyos, hindi kayo matititigan, lahat na makakita sa inyo, nagliliwanag ka, pagpapalain ka ng Diyos at pagpapalain sila. Purihin po ang Panginoon. Tunay po, sa sinasabi sa Roma 26, makikita niyo po na hindi kaya ng pananalita. Ang Diyos po ang siyang gumagawa. Magandang oras po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sumayin niyo ang kapayapaan, kagalakan, kasagaran at ang pagpapala ng Diyos patuloy na malagana, sumagana sa inyong buhay na tunay na ang Diyos lamang ang mabigyan ng pinakabataas na papuri, parangal at pasasalamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Lumakad kang kasama ang Diyos. Hallelujah! Papuri ay sa Diyos. In Jesus' name, amen.